guys, welcome to my channel and welcome to Monaco. So, kagigising ko lang ay nag-check ako ng aking YouTube and then so mayroong nagtanong, so urgent ito about GCash, si Jeng Vlog. So yeah, i-attach ko na yung kanyang katanungan. Kagigising ko lang, hindi pa bukas yung ating So sabi niya, kung pa pwede nakapag-transfer siya ng so ang ating vlog ngayon is question and answer. So, urgent ito dahil GCash niya. So, 13 hours ago. So, ngayon ko lang nabasa. So, nakapag-transfer siya sa kanyang GCash, old GCash account na hindi na active at may bago na siyang GCash ngayon. So, ang sabi niya, kung pwede daw i-transfer doon sa new GCash niya dahil same details lang. Pwede yun, pwede naman yun, pero hindi ikaw magta-transfer kasi nga hindi na active yung GCash mo, hindi mo na mabubuksan. So, ang gagawin mo, i-report mo sa GCash mo, i-report mo siya sa new GCash account mo. Punta ka dyan sa help center, i-report mo submit ticket. So, meron akong ginawa dyan kasi ganun ang nangyari, ganon ang nangyari. Ang sa akin naman, ang nangyari sa akin is hindi ako nag-transfer. Ang nangyari sa akin, nawalan ng network yung aking old account. So, hindi ko alam kung ano ang gagawin. So, ang ginawa ko is nagtanong-tanong ako, nanood ako ng mga tutorial kung ano ang dapat gawin. So, yun nga, may napanood ako na gumawa ako ng panibagong GCash account. So, nung mayroon akong GCash account, ang ginawa ko, doon sa GCash account ko, nag-report ako. Kasi wala naman ako sa Pinas, so hindi ako pwedeng tumawag sa hotline ng GCash. So, doon ako sa help center nila, nag-submit form ako. So, yun, transfer my balance to my new GCash fully verified account. So, yun ang gagawin mo. I-login mo yung iyong new GCash, pumunta ka sa help, i-click help, may nakalagay dyan na submit form. May mga may pa-follow ka lang. Kung hindi mo to masundan, mayroon akong isang video niyan kung yung no service GCash account. So yun yun doon ako, yun yung aking ginawa. Ilagay mo doon, once na nakapag-submit ka ng form, sabi mo gano'n, how do I transfer my remaining balance from my old account? Transfer mo lang yun as long as same details yung ibibigay sa kanila, same details sa old account mo, pangalan mo, lahat. And then, isasubmit mo rin yun. Magsasubmit ka ng ID. Magsasubmit ka sa kanila ng ID. And actually, mag-i-email din sa iyo ang GCash. Pero hindi ka sa email magre-reply ha. Diyan ka sa GCash mismo. Kasi ako, ang ginawa ko noon, nag-reply ako sa email mismo na in-email sa akin. Pero hindi pala. Doon pala dapat sa GCash na, sa GCash na apps. Sa GCash apps mo, doon ka mag-reply, doon ka magsasubmit ng form. So, yun lang ang gagawin mo. And then, once na okay na lahat, is mag-wait ka lang ng 3 to 5 working days. 3 to 5 working days yung aking inantay noon. So, nabalik sa akin and take note yung may kaibigan ako sa BXCC. Yung iyong i-claim na amount is exact amount kung alam mo kung magkano yung na-transfer mo, yun ang i-claim mo and then kailangan mo ng screenshot kasi ibibigay mo rin sa kanila. Ilalagay mo yun doon sa form na submit ticket form na i-report mo sa GCash. Kung alam mo kung magkano halaga, yun ang ibibigay mo. Kasi kunyari, kung ang halaga ng mayroong sa GCash account mo is 6,000 tapos ang inilagay mo is 4,000, yung 4,000 lang ang ibibigay nila. Pero pag ang laman mo ay 6,000 tapos nilagay mo naman 8,000, yung 6,000 na laman ng GCash mo, yan ang ibibigay nila. So, ang galingan nila, no,
Kasi pag pasobrahan mo, ibibigay nila kung ano yung nasa GCash account mo. Pero kung kulang, ang ilalagay mo, ang ibibigay nila, yun lang nilagay mo na amount. Pero pag sobra, bibigay nila. Kasi 2 beses nangyari sa akin. 2 beses akong nag-report ng Kasi yung pangalawa naman, nakalimutan, nawala na anak ko yung SIM card ng GCash kasi nasa Pinas pa yung aking SIM card noon. So, ginawa ko ulit yung ginawa ko nung una. So, yun lang. I hope na masundan mo at nasagot ko yung katanungan and I hope mabawi mo yung pera sa yung GCash. Thank you so much, Jing Vlog. Salamat at napanood mo yung aking tutorials about sa GCash. So, hanggang dito na lang at maghihilamos na. Bye-bye.